Mga kababayan, ito na nga po yung part 2 ng pag-uusap namin ni Madeline. At sa pagkakataong ito ay pinuntahan nga ni Edito ang lalaki na mapapangasawa ni Madeline. At dumating na nga sila rito sa kanilang bahay para aking makausap. Sa puntong ito mga kababayan, ayoko po na isipin na ako'y lumalabas na kontrabida sa kanilang pag-aasawa. Ito po ay ginagawa pa rin ng PBT para sa mission po natin na sila'y maisalba at matulungan. Alam ko pong maraming may inis o magagalit at bakit pa namin ito ginagawa gayong napakatigas ng ulo ng bata. Ano ito? Ano, kamusta? Siya ang iyong magiging ano? Okay lang ba makausap po kayo? Okay lang. Okay lang? Okay, sige. Ano saan yung upuan? Teka. Mats, pakikabit mo ito, Mats. Anong pangalan ni Kuya? Bisaya ka? Okay. Ano ulit? Jomer Nalis. Jomer. Ilan taon ka na? 19. Siya, 16. Tama na. Mads, Opo. kailan pa kayo nagkakilala? Totoo lang ha? Totoo kaila ka? Nalimutan ko. Kailan pa? No, ano po. Opo. Last month lang? Oo. Anong trabaho mo? Umara. Orang Nag-journal. Okay. Ang mga magulang mo? nasa balay. Dito sa Mapula na kayo nakatira? Opo. Okay. Saan ka nakatira? Sa magulang mo pa? Ang mama. Anong trabaho ni na mama? Umara ko lang. Uma din. Kamusta ang buhay niyo doon? Kira man? Okay. Ang mama mo, Bisaya. Ang papa, Kuanto? Bubu. Bagubo pero Bisaya na tong kuan niya. May yuta kayo dito. Okay. Kabalo ka na nag-aaral siya. Ikaw, nakapag-aaral ka ba? Wala. Wala na. Anong grade natapos mo? Gidilibin. Bakit hindi mo na tinuloy? Dapat sa kan. Itong trabaho mo sa kan, Davao. Nagtrabaho sa Davao. Aircon ba? Tao. Sa iglesia mo to. Okay. Mara to ng undangan. Okay, bakit kayo nagdesisyon na mag-asawa na? Ikaw, Mads, decision mo na yan talaga? Hmm? Gusto mo na talaga siyang maging asawa? Gusto po. Ikaw, Mads, gusto mo na siyang maging asawa? Opo. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.
Nakakalungkot isipin na ang batang kaharap ko ngayon na aking kinakausap ay ito yung isasagot sa'yo na opo, gusto ko ng mag-asawa. Bakit nga ba ganun na lamang kadali para sa kanya ang pag-aasawa? Hindi niya pa talaga naiisip ang buhay na haharapin niya. Paano ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na nag-aalala? At ang kinabukasan na sana'y mas maganda pa para sa kanya. Gusto mo na siyang maging asawa? Opo. Okay. Lumer, ganito kasi yun. Hindi ko masasabing hinahadlangan ko kayo. Dahil dumaan din naman ako sa parteng ganyan. 'Di ba? Ang point ko is, si Madeline ay nag-aaral. Bata pa siya. Siya ay binigyan ko ng lesson para matutunan yung mga bagay na ginagawa niya dati at pagkakamali. Kaya bumabalik pa rin ako dito para matulungan siyang mag-aaral. Hindi ko siya sinusukuan eh. Pag dami na niyang ginawa, pero hindi ko siya sinusukuan. Nabalik pa rin ako eh. Okay, nagulat ako, ganito na ulit. May dala akong good news sa kanya, ang balik naman, bad news naman sa akin. O ano ba yung good news? May sponsor na willing tumulong sa kanya. Para hindi na magkamali si Madeline, matulungan ulit siya, ganito, ganyan. 15,000 a month. Yung naipangako niya. Para magtuloy siya sa pag-aaral. Yun yung good news. Ang bad news ito, na mag-aasawa na pala siya. Ang tanong ko ngayon eh, hindi na ba mapipigilan yan? Ha? Okay ra. Hindi, ang ano ko dun is, may masasaktan. Alam ko yung feeling mo. Minahal mo na ba siya? Opo. Ikaw, Mads. Mahal mo siya? Okay. Ganito kasi yun, no. May parte na talagang ako'y naiinis. Tao ako eh. Naiinis sa kanya. Kung anak ko nga lang to, baka nasampal ko na. Pero hindi ko yung pwedeng gawin. Hindi ko naman anak. Paulit-ulit ako nagpapaalala ulit. Joma, ganito, ano. Nakapag-usap na ba kayo ng pamilya mo na magiging asawa mo siya? Dito din. Pumayag sila. Pero ayaw ng nanay niya eh. Gusto nga magmenyo sa sayo, sir. Amot lang po niya. Sa kasulod siya ako na, sir. Ang tanong ko sa inyo, may nangyari na ba sa inyo? Wala pa po. Sigurado? Opo. Okay. Kung paghihiwalayin kayo, ano mangyayari sa iyo, Jom? Kung ikaw naman, Madeline, maghihiwalay kayo, Okay lang po. okay. Pero ito yung ano ko. Ito yung masasabi ko kasi sa iyo ha. Siya ay minor de edad. Diba? Alam mo yung batas natin. Kahit siya katutubo, yun pang masama, bisaya ka. Pag ayaw ni Nanay Sadeline na siya'y pag-asawahin, at siya'y pinilit mo pa rin, kahit sabihin niya na gusto ko, ayaw ng parents niya, may kalaban tayo, batas. Alam mo yung consequences. Seduction of minor yan. Pwede kang makulong. Ayaw mo bang makulong? Okay. Ikaw naman, Madeline, ayaw mo rin naman siyang makulong, di ba? Opo. Oh, ngayon, kung talaga nagmamahalan kayo, ano ang dapat mong gawin, Joma? Anong gusto mong mangyari sa kanya? Pagpapatuloy niya ba yung pag-aaral niya kahit mag-asawa kayo? Ha? Yung eskwela pa dayon. Eskwela siya pa dayan.
Medyo matigas talaga or matigas talaga ang ulo ni Kwan ni Madeline Sorry nasabi ko, Mads ha. Okay lang. Ayaw mo na talaga mag-aral. I mean dito sa magulang mo. Kasi ganito yun, Mads Ito yung eskwelahan, ito yung tahanan. Dalawa lang Isa, dalawa. Yun lang Ay may pumagitna. Siya. Alin ngayon ang pipiliin mo? Tahanan, eskwelahan, o siya? Eskwelahan po. Ngayon pwede naman na eskwelahan, tsaka siya. O alin ang pipiliin mo? Eskwelahan po. Masasaktan siya ngayon. Di ba? Okay. Ito, kaya ko ginagawa para paintindi sa'yo, Mads, na yung edukasyon lang dapat ang pinili mo. Ha? Kaya lang, parang gustong-gusto mo na talagang mag-asawa. Sabi ko sa parents niya, gumawa ng paraan kung ano pa yung dapat gawin. Kung ma-resolve pa. Kung hindi ako dumating dito, wala na. Kaya lang ito, masyado ng, Mads? Masyado ng masikip. Kumbaga, sumabog na. Sumabog na rin ako. Matigas talaga ulo mo Baka kasi pag pinag-aaral kita ulit, gawin mo ulit, di ba? Ay, malapit lang naman siya. Pwede pa rin kayong magkita, ganito, ganyan. Ang magulang mo ang nasasaktan sa ginagawa mo. Sabi naman niya, pwede kang mag-aaral kapag nag-asawa. Ang worried ko nga, pag kita'y kinuha ulit, nandun ka na nakawala ka na. Hindi na ako sigurado kung ikaw ay magpapatuloy pa rin sa pag-aaral mo. Kaya kung mag-aasawa ka, at piliin mo pa rin na mag-aaral ka kahit may asawa ka, gawin mo. Kaya ako, ang desisyon ko, talagang gusto ko yung paghiwalayin para makapag-aral ka. Kaso ikaw may hawak niya naman. Kahit anong gawin ko dito, pigilan man kita. Kung ang sinisigaw naman ng puso mo at ang sinisigaw ng utak mo ay mag-asawa, wala akong magagawa. Kasi ganun kabilis. November pa lang ay nagkita, wala pang 2 buwan, mag-aasawa na kayo. Kaya ang gagawin nyo, Nay, halika dali, upo ka dito. Mag-usap kayong mabuti. Pamilya sa pamilya. Kasi ayoko rin namang maiskandalo siya. Ayaw naman nating mabalitaan na si kuya kakasuhan mo dahil doon. Kusa ka naman sumama sa kanya. Although mali yun, nag-usap kayo. Ayaw mong makinig kasi sa parents mo Tanungin natin si kuya, anong decision mo kuya? Ano yung okay lang? Maghihiwalay kayo? Paano kung magkita ulit kayo? Okay lang? Okay lang po. Mads, hindi ka ba naawa sa tanay mo? Sa ginagawa mo? Sa parents mo? Kuya, pasensya ka na. Hindi ka naman galit sa akin. Hindi ka galit? Ha? Okay. Mag-uusap kayo ha. Ang decision pa rin ito, ayokong hadlangan kayo kasi sabihin nyo sa akin, ako'y namagitan lang para maipayo ko yung tama. I-refresh ko lang ha. Kailangan mong mag-aral para sa pamilya at kinabukasan mo. Siya naman, dahil minor ka, para makaiwas na doon sa posibleng mangyari sa kanya, dahil bawal yun, minor de edad ka pa. Pwede pa siyang magtrabaho, maghanap buhay kung talagang gusto niya.
Ikaw yung mahal niya, makapag-antay siya. Opo. No? Oo. Nakikita mo to? Sino to? Maylin po. Oh, bakit siya umiiyak dyan? Ha? Ba't siya umiiyak? Nalimutan mo na? O, sabihin ko ulit sa iyo, ha? Kasi ayaw niya mag-asawa. Gusto niyang mag-aral. Kaya nandoon siya. Sabi niya, Daddy Paul, baka pwede mong tulungan si Madeline. Ipinakausap ka niya sa akin eh. O, kinuha na kita ng sponsor. Dinala ka sa Maynila. Sinasabi ko lang ulit sa iyo, na ang kagustuhan ni Maylene ay makapag-aral ka. Kaya hanggang ngayon, nandoon siya sa amin kasi gusto niyang mag-aral, matulungan ang mga kamag-anak niya rin, ang pamilya niya in the future. Hindi siya sumusuko nandun. Ngayon, uuwi siyang December. Paparito siya. Pangit naman na makikita ka niya. May asawa ka na. Hindi ka na niya makabanding. Okay? Kaya ang decision po ulit, yung mga sinabi ko kanina is an advice. Pero nasa sa kay kuya pa din, sa iyo Madeline, sa inyo po. Sa inyo manggagaling ang desisyon ha. Hindi sa akin. Pakakasabi-sabihin nyo, napaka-kontrabida ko sa mga desisyon nyo sa buhay. Kung itong istoryahan ang iyang mama, sir. Kung anak ka lang itong ikuan ko. Ako dili pa man dito gusto nga mahingmin dito ang anak ko. Gusto pa dito nga maka-graduate siya kuan. Eskwela. Okay. Sige. Basta mag-uusap kayo ha. Again, Mads, ano man ang maging decision mo yan. Ano man ang makahanap na ng buhay mo, ikaw ang may kasalanan yan, ha? Opo. Oh. Bag padadala sa bugso ng damdamin, isipin mo na lagi ang kinabukasan ng magiging pamilya. Okay. Si kuya, maaaring nasa tamang edad na siya. Bibente na siya. Nasa isip niya na yung pag-aasawa. Hindi ko naman siya pwedeng awayin at pagalitan. Lalaki yan, nagmamahal din. Medyo namali nga lamang muna sa tamang pagkakataon. Okay? Kausapin niya ang pamilya niya ha. Kayo pa rin na magdidesisyon again. Pwedeng pag-alis ko dito, magdesisyon kayo mag-asawa, kayo magsama na, sa inyo yon. O pwedeng pag-alis ko dito, desisyon mo na mag-stay at maghiwalay kayo, desisyon nyo pa rin. Ha? Opo. Nag-advise lang ako. Okay? Pasensya ka na. Okay lang. Mads, wala lang akong magagawa, ha? Opo. Malahi ka na. Kahit minor de ed ka pa, bahala ka na. Ha? Mag-usap-usap kayo. Okay? Opo. Oh, kasi ito'y nagmahal lang din naman. Pangit naman kung makukulong siya. Pero ulitin ko ulit, nasa pag-uusap na ng bawat pamilya niya. Ha? Opo. Okay? Baka naman magalit ka sa akin, ha? Ha? Mag-usap muna kayo, ha? Okay? Usapin niyo yung pamilya. Ate Sad. Sige. God bless. Okay na yan. Mag-usap muna kayo. Kung ano man maging decision mo, ganyan na yan. Kawawa din naman siya. Nagmahal lang yan. Kaya lang, sa istorya ng nanay niya, umiyak yan kanina, ayaw ka pa niyang pagninyoin. As ang legal advice, yun yung na-advise namin sa kanya. And ayaw rin naman ng parents nito na makukulong siya. At ayaw din naman yung makukulong siya. Kung ikaw 18 na, Mads, hindi na kami manghihimasok dito. Oh. Antayin mo maging legal ka. Wala akong magagawa eh. Legal ka na. Oh, pero unahan niyo pa rin. Ha? Kami nandito lang para kayo tulungan na. Sabi ko sa iyo, Mads, kung kami walang pakialam sa iyo. Pagkagawa nitong bahay nito sa inyo, ilan kayo? Tinan nyo. Umalis na ako dito. Wala na eh. Wala akong nakikita ng ano ba?
Kaya lang, nabalik pa rin ako kasi. Gusto ko pa rin yung tulungan. Wala mong gugad na papagdan, Mads. Kung ang imuhang dihuna-huna ni mo nga, ipasagdan na ka ni Sir Paul, wala man good. Sa tinuod lang, pangitaan kay sponsor. Plaster sa tanan bago mini kuan diri ni balik sa, di ba ni diri gani mi atong last month November, kasama si Chris na. Last month lang to. last month. Isang buwan pa lang yun. Di ba sig maguna-una ka ba nga wala na ko gikuan nila, pasagdan ako nila Sir Paul. Wala jud ka gipasagdan sa tinuod lang. Kinaban jud gyapon ka ginahuna-huna jud ka gyapon ni Sir Paul. Istorya gani mi sa sakyanan nga. Mana gi Sir Paul kawawa si Madeline. Mao na ayaw jud dapat ayaw jud ikuan jud imong sarili nga gipasagdan ka. Kay daghang gi gusto mo tabang sa imo ha. Mao na ikaw kuanon jud nimo imong sarili kanang imong tarungon na nimo imong sarili ba. Ayaw na ikuan imong utok pa sa kanang lahi nga sa mga uban nga kuan. Focus lang jud eskwela lang jud ang hunahuna. Mora jud na ibutang sa imong hunahuna para dili ka maisturbo imong pag-eskwela. Walay kanang makakuan sa imong hunahuna ba. Sa tinuod lang ayahay kay mo Ayahay jud kay mo na ay Sir Paul nga nitabang sa inyo ha. Kaya ako sa una gusto kay ko mo eskwela pero wa joy sama na kung ginikanan wa may kagasto. Wala mi igsuon nga mutabang, walay mo sponsor sa mo Alang araw, Mads, naka-graduate ka? Mapasasalamatan mo talaga kami. Sabihin mo sa sarili mo na siguro kung hindi ko sinunod, kung hindi ko sila sinunod, wala ako ngayon dito. Pero ito naman yung sa ngayon mangyayari, no? After 2 years magsisisi ka, or after ilang 1 year lang na magkasama kahit nagkaanak ka. Siguro kung sinunod ko si Sir Paul, hindi ko dadanasin. Kaya laging thinking advance diba? Kunin mo muna yung huli. Diba? Ito yung unahan, ito yung hulihan. Alang kukunin mo? Yung dulo. Yun lagi isipin mo. Dili pa man gud na ninyo ma-realize karon ang kalisod kay wala pa man. Pero pag naana diha na jud. Mao bitaw ingon ni mama nimo ganina nga jud sa ulahi ang pagmahay. Kay sa karon di pa man na ninyo makuan kay happy pa man. Init pa man kaayo. So, yun lang po mga kababayan. Pasensya na ulit kayo. Kung patuloy akong nanghihimasok at nakikialam, tuloy akong bumabalik kay Madeline para ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Tulad po ng aking nasabi kanina, hangad ko lamang na matulungan ang kanyang pamilya. At kung ano man po ang maging desisyon ng bawat isa sa kanila, wala na po kaming magagawa. Salamat po sa pangunawa. Advance Merry Christmas po sa lahat.